Ayan, at nagbabalik ang K-Kwentuhan. Kasama pa rin natin ngayon si Kuya Daniel at syempre meron tayong pangalawang guest na si Kuya Paul, isang social worker ng Bahay Pag-asa. Kanina nagkaroon tayo ng hindi masyadong seryosong usapan no, doon sa kung ano yung naging karanasan ni Kuya Daniel dito sa ating kanyang pag-i-stay sa Bahay Pag-asa. Concern din no, nabuo na rin yung kahit papaano yung pagmamahal niya doon sa kabataan na minsan yung naalagaan. Buti na lang naging maayos yung Masok sila dito, parang nagbukas ng panibagong door sa kanila para ituloy yung buhay. At sa pamamagitan nyo, paano nyo naman hinahandle? Kasi sabi nyo kanina na sila naging sakit ng ulo sa pamilya nila. E paano kapag yung sakit ng ulo, yung attitude nila sa labas, nadala nila dito, paano nyo sila kinokontrol? Kapag mga ganyan na usapin naman ay kaya nga kami may tinatawag na counseling kung saan one-on-one namin yung mga bata, inaalam namin kung ano yung mga bagay-bagay na nagiging sanhi ng problema nila. Siyempre may mga oras na nagtatantrum sila, nagiging mainitin ng ulo kaya napapaaway dito sa loob ng Bahay Pag-asa, pero gaya nga nasabi ko kanina, hindi namin sinusukuan ang mga bata dito sa loob ng Bahay Pag-asa. Inaalam namin, kinakausap namin ng mahinahon upang malaman kung ano yung problema, nang sa gayon ay mabigyan natin ng talumpatan na kasagutan at masolusyonan natin. Balik muna tayo kay Kuya Daniel. Tanungin muna natin siya kung ano po yung mga naging hakbang nyo pagkaalis nyo po dito sa Bahay Pag-asa. Pag-alis ko dito sa Bahay Pag-asa, siyempre nagpasalamat ako sa Panginoon na muli makakasama ko na ulit yung mga pamilya ko na matagal kong hindi nakakapili. Nagbigay ako ng oras na makasama ulit sila, makakabanding sila. Tapos, yun, nag-volunteer ako ng mas parent din dun sa center ng Binyan. Nag-stay ako dun ng almost 1 month. Tapos, bumalik na ako dito. Tapos, nag-apply din ako dito bilang mas parent. At dinala ako sa TNKL sa Magdalena. Ayun, naging maganda naman. Nakita natin yung improvement, Kuya Nel, na nangyari kay Kuya Daniel. Kasi kagaya nung nabanggit ni Daniel kanina, kumbaga kung paano siya itrato dito, siguro nagkaroon na ng talagang relasyon. Kumbaga si Kuya Paul kay Sir Daniel, nagkaroon na sila talaga ng bonding as family. At siguro matanong lang namin kung after ba nung paglabas ni Sir Daniel, naputol ba yung relasyon nyo? Naputol po ba yung communication? Or kahit pa paano nandun pa rin po yung pangangalaga niya sa kanya kahit na nasa labas na po siya kay Sir Paul po? Hindi naman dahil lumabas na isang bata dito ay natatapos ng ating kaugnayan sa kanya, no? Kasi after ng rehabilitation nila dito, may tinatawag pa tayong aftercare kung saan naman ay ibinabalik natin sila sa community, sa kanilang pamilya, at dahan-dahan natin pinoproseso na siyempre si Daniel almost 6 years na stay dito. Siyempre hindi na niya babalikan yung mga dati niyang gawain dati. Siyempre yung mga adjustment, yung mga bagong tao na makikilala niya. Then yung stigma na sinasabi natin, i-guide natin sila dyan, katuwang ang local social welfare and development. At nagkakaroon pa sila ng aftercare sa loob ng 6 hanggang 1 taon. Then inaalam natin doon, hindi pa nagtatapos at hindi pa nagtatapos yung obligasyon natin sa kanya. Kasi mag-report pa tayo ng quarterly sa 1 taon. After nun, kung talagang ready na siya, nakita natin, then ang family ready na din, doon lang magkaroon ng termination. Ang galing ng proseso, kahit papaano kapag halimbawa na-release na, hindi naman actually talagang na-release na, nandun pa rin yung pangangalaga ng social welfare at saka siguro sa pangunguna ng mga nasa loob ng Bahay Pag-asa, tinututukan nilang maigi. Kasi bukod sa syempre nagkaroon sila ng pagkakamali, yung concern din, nabuo na rin yung kahit papaano yung pagmamahal niya dun sa kabataan na minsan yung naalagaan. Buti na lang naging maayos yung buhay ni Kuya Nel, pagkalabas niya dito.
Maaari niyo po ba kaming, Kuya Daniel, kung ano yung mga naging hakbang niyo pa matapos yung umalis dito? Dire-diretso lang sa buhay, tamang gawain lang gagawin yun. Kasama ang pamilya ko yun. Damay na rin natin siguro kung ano yun yung mga lesson. Siguro na may mga napulot ka kay Sir Paul sa kung paano kanya tinuruan. No? Talaga naman siguro. Meron ba? Kung may mga natutunan na nadala mo sa labas, di ba, naging mabuting ehemplo naman siguro yung mga social welfare natin dito. Ano yung mga lesson na natutunan mo? Siyempre, una po yung pagkakasensya. Siyempre, kaya yung sabi ni Kuya Paul na mga kabataan lang kami, malimit, nakakagawa ng mga pagkakamali. Pero sa kabila nun, hindi nila kami sinusukuan, patuloy nila kami binibigyan pagkakataon. Na yun din ang na pinaka-nakuha kong aral sa kanila na hanggang ngayon, kahit nasa ganitong kalagayan, pinagsisimikapan ko maging maayos ang buhay ko ngayon sa labas. Ayan, natanong ko kanina kung ano yung natutunan mo kay Sir Paul. Si Sir Paul naman kaya, ano yung mga na-observe mo sa buhay naman ni Sir Daniel, sa pangangalaga mo sa kanya? Ano yung na-observe mo sa kanya? Simula ba nung una, naging aggressive ba siya hanggang sa kahit pa paano yung bago, yung process ng pagiging mabuting kabataan at taglay pala niya? Ano yung mga masasabi mo sa buhay ko ni Sir Daniel? Naging malapit talaga ito sa akin. Hindi lang sa akin, dito sa amin. Kaya nang sabi namin dito sa Bahay Pag-asa, walang tinatawag na sir, ma'am, we treat each other as a family. Pero alam namin yung mga boundaries. Simula sa policy eyes ay talagang, although, kabataan nga yan, nagkakamali, talagang isa sa naging trusty namin dito. At napakasipag, at talagang mapagkakatiwalaan mo, once na may inutos ka, talagang pagbalik mo, the day, talagang areglado lahat. Mabilis naman itong bigyan ng instruction eh. Kung kapag sinabi mo sa kanya, automatic na yon. Talagang nagagawa. Tapos, hindi din namin naramdaman sa kanya na iba kami. Yun lang yung pagkakaiba. Hindi ko naman nilalahat ng bata, pero iba talaga. Kaya nga sabi namin, ito yung isa sa pinaka hindi namin malilimutan na bata dito sa Bahay Pag-asa. At na-airplay naman siguro ni Sir Daniel yon sa labas, after niya dito sa loob ng Bahay Pag-asa. At ang ganda nung na-observe talaga. Hindi lang basta care yung naibigay eh. Kumbaga natutunan na ni Sir Paul kung paano yung buhay ni Daniel dito sa loob ng Bahay Pag-asa ay makikita, hindi lang kaakibat nito yung pagkakamali, bagkus yung pagkakaroon niya ng tunay na pagkilala dun sa bata at nasubaybayan niya mula noon hanggang sa ngayon. Ayun yung maganda talaga sa pagkakaroon natin ng isang magandang relasyon dun sa mismo. Nakakatuwa ko yan nila, kasi talagang parang pamilya na yung turing nila dito. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Paul na ang tawagan nila dito walang sir, Walang sir. kuya, ayan ate. Talaga nung lumabas si Kuya Daniel dito, parang ang turing niya kapatid na binabantayan. Kasi nga, tinututukan pa nila ng mabuti si Kuya Daniel kung ano yung progress niya, di ba? So kay Sir Paul po ulit tayo. Ano po yung mensahe niyo po sa mga kabataan doon sa kahalagahan ng pasilidad at saka sa komunidad? Siguro bigyan niyo po kami, sir, ng background. Ano ba yung meron po dito? And then ano yung gaano kahalaga itong Bahay Pag-asa sa mga kabataan na kagaya po ni Kuya Daniel? Ang masasabi ko lang doon sa mga kabataan na nariligaw na nandun, huwag matatakot na mailagay sa isang facility na katulad nitong Bahay Pag-asa. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga bata dito, ay hindi naman ito para kayo'y pahirapan. Dito ay ginagide lang kayo, itinatama lang yung mga pagkakamali nyo. Nang sa gayon, kapag ibinalik na sila sa community, hindi na mahihirapan ang kanilang mga magulang. Then, alam na nila yung mga posibilidad na pwede nilang gawin upang makaiwas ulit sa isang pagkakamali. Ayan, balik po muna tayo kay Kuya Daniel. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po naging importante sa mga katulad yung kabataan na katulad nitong Bahay Pag-asa?
nung kahalagahan ko na itong Bahay Pag-asa, na kung hindi ako napupunta dito, nung sa kulungan ako napupunta, eh,